highway. Magtungo na tayo sa ating biyahe center of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Bandera. So basahin na nga natin ang biyahe ng buhay ni Jaja. Dear DJ Lala, tago nyo na lang po ako sa pangalan na Jaja. I'm 21 years old, college student. Sa totoo lang po, hindi ko na alam yung gagawin. I have trust issue dahil sa past ko. Kaya nadadamay po yung pag-aaral ko kasi lagi na lang po akong umiiyak. Kasi nagpapanik po ako every time na kailangan na minsan may groupings tapos mag-meet up. Hindi ako pumupunta kasi nga nagpapanik ako. Feeling ko bawat kilos ko may masasabi sila tungkol sa akin. Dati po, madali lang ako makisama. Ngayon po kasi, hindi na dahil sa trust issue. Ayaw ko na po kasing matulad dati na nagtiwala po ako sa teacher na yon na hindi po magsasabi sa iba, pero nung nag-open up ako sa kanya, lalo lang pong kumalat yung sinabi ko sa kanya. Kahit sa mga ibang teacher, sinabi po niya. Lagi ko po yung iniiyakan kasi wala na po akong maiharap sa iba dahil sa nangyari na yon. Kaya ngayon every time nagagalaw ako sa loob o labas ng bahay, may nagsasabi sa akin na wala akong kwenta, makasarili ako. Kaya simula noon nagkulong po ako sa kwarto, nadadown na ako sa sarili ko. Sumabay pa po yung mental breakdown ko na kaya gusto ko po na sanang huminto muna para sa mental health ko. Pero may nagsasabi po sa akin na tapusin ko daw po yung pag-aaral kasi sayang yung pera. Umiiyak na lang po ako sa kwarto, naawa po ako sa sarili ko. Sinusubukan ko na rin namang minsan ayusin yung sarili ko. Pero minsan nasubukan ko na rin pong mag-suicide. Pero iniisip ko pa rin yung mga maiiwan ko na nagtatanong na lang ako sa sarili ko, paano naman ako? Down na po ako, iniiyak ko na lang po lahat. Sana po matulungan niyo po ako. Love, bibigyan kita ng something that is a part of who I am because it happened to me. There was once in my life I trusted someone with something. I thought I was confiding to a friend. Akala ko nag-open up ako to a friend, akala ko nag-uusap lang kami, and akala ko me telling that friend of mine na wag mong sabihin sa iba, atin lang to, is enough para panghawakan ko yung relationship namin, yung naging openness ko sa kanya para hindi niya ikwento sa iba. Little did I know na kwento niya to sa iba. Bukod doon, napahamak ako because of what I did, because of what I said. Napahamak ako, nasaktan ko yung mga taong involved dun sa nangyaring yon kasi they confided with me as well in discretion. Nung nagsabi sila nun sa akin na feeling nila indiscretion yon. So, nag-open up ako dun sa taong yon, sinabi niya kumalat. And then, that was a time when everybody's not talking to me. And mind you, bago lang ako sa lugar na yon. That is like 2 weeks na andun ako sa lugar na yon. Everybody was not talking to me. Ako yung bagong salta, pero ako yung hindi kinakausap. I did not feel welcome at all. Sabi ko, tama ba itong ginagawa ko? I am in a foreign place. I do not know anyone. I have no friends here. And the only friend na pinagkatiwalaan ko stabbed me in the back. Sabihin na natin, I was betrayed. I was depressed. I was anxious all the time. Lagi ako nakatingin sa likod ko kasi feeling ko kahit anong gawin ko, may gawin akong maganda, may gawin akong mali. All eyes on me para magkamali. What I did was, I focused on what I want. Ano bang gusto kong marating? Ano bang gusto kong maabot? Dahil nag-focus ako doon, my love, I tried and succeeded to hone myself into the person that I am today. I played with my strength.
so they can't deny my existence. Up to the point na they had no choice but to ask me. Kasi obviously, I was doing great. Inisip ko sa sarili ko na lang yon, yes, I made a mistake. I made the mistake of trusting someone. Pero that one is on that person, not on me. Kung merong may kasalanan dito, siya yun. Kasi I confided in confidence na magiging discreet siya. It may have defined who I am, pero it made that moment define who that person is even more. Naintindihan mo ko, my love? You concentrate on what you want. You concentrate on your strength. You concentrate on the things that can make you happy. And care less about what people may tell or may say about you. Kasi my love, kahit naman anong gawin natin meron at meron silang masasabi sa atin because let's accept the reality that not everybody likes us. That not everybody wants to be our friend. Not everybody wants to see us succeed, and that's just life. Kumbaga entry level mo pa lang to, mahal. Papunta dun sa totoong buhay. And mind you, I experienced this, nagtatrabaho na ako. Kaya I know it's hard for you to get over it because you were traumatized by it. But you have to understand na sa toughest time ng buhay mo, there's only one person you can rely to. And that person is you. You have to be strong. Not for anyone else. Not for your mother, not for your father, not for the people who is rooting for you, but for yourself. Kasi walang ibang makikipaglaban para sa sarili mo kung hindi ikaw. So my love, I hope you do what I did. I fought for myself. I tried my best with the best of my ability. Naipon yung sarili ko mula dun sa pagkakalugmok dahil nagtiwala ako sa isang tao. And to date, that person and I are still friends. Pero I've learned my lessons. Hindi na ako nag-confide sa kanya ng anything na ayokong kumalat sa iba. Tinitignan ko pa rin siya sa mata knowing na I rised above, umakyat ako, tumayo ako mula doon sa lugar na pinagkalugmukan ko ng dahil sa'yo on my own. Now, if you wanna be friends with me, at least I know what kind of friend you are. Pero if you look at me, at least now you know what kind of person I am. I am the type of person na kayang umangat kapag binaba mo ko. Kayang tumayo kapag tinisod mo ko. Kaya kong bumangon kapag nalagpak ako. Do the same thing. Stand up. Fight for yourself without asking anyone to fight your battles. Alam mo sa sarili mo na meron kang galing Alam mo sa sarili mo na meron kang strength. Alam mo sa sarili mo na merong area sa buhay mo na you can do perfectly. Focus on that. Focus on that strength. Let me tell you, my love, once na umalis ka dyan sa four corners of that school, four corners of that university, wherever you may be, university rather, the real world is big. Wala dyan sa mga nakikita mo ngayon, ang maaaring makita mo once you step out sa real world. So whatever it is na sasabihin nila sa'yo ngayon, it won't even matter once you step out of that university. Pero kung ano yung sasabihin mo sa sarili mo, anong gagawin mo sa sarili mo, anong tingin mo sa sarili mo, that will matter wherever you go. So if you know, deep inside, that you are innocent, that you are worthy, that you are good, then that's enough to keep you going. Naintindihan mo ko, mahal? No one should ever tell you that you are not worth anything but yourself. No one should ever define who you are kasi the only person that knows who you really are is yourself. So my love, if you want someone na pwede mong wag tingalain,
pero sundan. Someone na nalugmok, nadapa, sa rock bottom of the rock bottom, my love. Then look at me. Sundan mo ko. If I did it, I'm sure you can. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, kapag ganito yung sitwasyon na yung mga taong pinagkatiwalaan nyo, tinalikuran kayo, my love, do not give them the satisfaction by giving up. Hayaan mong makita nilang mag-rise above the challenge ka. Hayaan mong makita ka nilang tumayo sa pagkakadapa mo. Do not say anything. Do not confront them. Let your success be the revenge you want in life. Naiintindihan mo ko, my love? Let your success speaks for itself na they are wrong, you were right. Kung binubuli ka nila, my love, that defines them. That doesn't define you. Okay? I hope, Jaja, everything will be okay sa'yo. If you want every single day makinig ka sa programa ng biyahe, I will lift you up. My words will lift you up. I mean, I may not be that good, but I know I came from nothing. I came from a position where everybody hates me. I came from a world na sobrang daming pangit na nangyari, and yet I'm still here. I'm still fighting. I'm still standing. Kasi if there's one person that I do believe in, I believe in myself. And I think you should too. Claro?